Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay May 21, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 17, verse 20 to 26. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus at nanalangin, Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang dinadalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang binigay mo sa akin ay binigay ko sa kanila upang sila'y maging isa gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y inibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama ka sa kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa, upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may sumaka nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Thursday morning po sa inyong lahat. In our gospel today, hindi lang mga alagad ni Jesus yung kanyang pinagdasal, kundi kasama tayo. Sabi niya, I pray not only for them, but also for those who will believe in me through their word. Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Ibig sabihin, bago pa tayo isilang, kilala na tayo ni Jesus at pinagdarasal niya tayo. Guess what? Ano yung pinagdarasal niya para sa atin? Sabi niya, that they may all be one. Maging isa nawa silang lahat. In short, ano pinagdarasal sa atin? Ano yung pinagdarasal sa atin ni Jesus? Magkaroon ng pagkakaisa. Hindi lang simpleng walang away. Yung pagkakaisa na tinutukoy ni Jesus ay yung pagkakaisang nakaugat sa pagmamahal, sa katotohanan at sa relasyon sa Diyos. Kasi posible namang magkakasama pero hindi united. Pwedeng magkakatabi pero malamig ang puso. Kaya sabi niya, that the love with which you love me may be in them. Yung pagmamahal ng Diyos ay hindi lamang para maranasan natin, kundi para dumaloy sa paraan ng pakikitungo natin sa iba. Kung tutuusin, ito rin yung pinakamalalim na panalangin natin kailangan ngayon. Di ba, nitong mga nakaraang linggo, nakita natin kung paano magkawatak-watak, lalo na ang ating Senado. Nakita natin kung gaano kadaling masira ang unity. Nakakalungkot isipin na kahit nga ang salitang uniteam na minsan ginamit bilang simbolo ng pagkakaisa sa kampanya ng Pangulo at Pangalawang Pangulo, ngayon ay nagiging larawan na rin ng bangayan, pagkakampi-kampi at pagkakahati-hati. Pero huwag na tayong lumayo sa politika. Maging honest tayo. Kasi kahit pa sa atin, sa ating circle, may sarili rin tayong Senado version sa buhay natin. May mga bangayan din, may mga away-away din sa pamilya, sa magkakaibigan, sa opisina, sa mga ministry.
At madalas, kahit nga sa simbahan. May mga taong dati nating ka-close pero hindi na natin kinakausap. May mga taong nasaktan tayo o baka tayo ang nakasakit. At minsan, kahit walang sigawan, ramdam mo napakalayo na ng puso natin sa iba. Ang hirap talaga magmahal, ang hirap magpatawad, lalo na kapag pride, sama ng loob, at sugat ang kalaban. Pero yung gospel natin ngayon, hindi tayo tinawag ni Jesus para mabuhay sa galit habang buhay. Hindi niya pinagdadasal na lagi tayong manalo sa mga argumento. Ano ang kanyang prayer? That they may all be one. Magkaisa tayo. Napakaganda. Dahil kahit sa huling sandali bago siya ipako sa krus, ang laman ng puso ni Jesus ay hindi galit, hindi revenge, hindi politika, kundi pagkakaisa. At baka ngayon, ang tunay na miracle yung kailangan natin. Tingnan natin, baka nga meron kang taong nasa sa isip na pangalan ngayon na kailangan ikaw ay mag-reach out para sa pagkakaisa. Kaya ito yung challenge sa atin ng gospel. Magpakumbaba kahit may pride kang nilalabanan. Mag-reach out sa mga taong matagal mo nang hindi kinakausap. And of course, ito very basic, iwasan ng chismis, paninira at negativity. Let us pray. Panginoong Jesus, salamat dahil pinagdarasal mo kami na maging isa. Tanggalin mo yung pride, yung sama ng loob na humahadlang sa aming pagkakaisa, sa aming pagmamahalan. Turuan mo kaming magmahal tulad ng pagmamahal mo sa amin. Mapagpatawad, mapagpakumbaba at totoo. Pag-isahin mo yung aming pamilya, yung mga merong hiduhaan, yung aming komunidad. Pag-isahin mo yung aming puso sa iyo. Kung minsan, kahit sa simbahan, pare-pareho kaming lingkod, pero wala kaming pagkakaisa. At gawin mo kaming instrumento ng kapayapaan sa mundong punong-puno ng pagkakahati-hati. Amen. Friends, kung may bahagi ng reflection na ito na tinamaan ka, baka may isang tao rin na kailangan marinig yung gospel nato ngayon. I-share natin yung audio gospel na ito sa ating mga kapamilya, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan. Kahit sa kaaway mo, sige, share mo lang din. Baka ito yung gospel na kailangan na marinig ngayon. Muli, ako po si Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.